Isang sampal, isang pagtataboy, dinurog ng kapangyarihan ng isang inang nagmamakaawa habang ang sariling asaway nanood at yumukod sa salapi. Tinanggalan ng dangal, ipinagtabuyan sa gitna ng malamig na ulan. Ngunit ang hindi nila alam, sa bawat luhang pumatak, isang tahimik na bagyo ang nagising. Mula sa putik, babangon ang isang reyna, kasama ang kanyang makapangyarihang tagapagtanggol. Handa na ba silang harapin ang bangis ng karma? Huwag mong dungisan ang paningin ko ng iyong presensya, Dukhang Nars. Isang hamak na empleyado ka lang na madaling palitan gaya ng maruming basahan. Isang senyas ko lang, bukas ay nasa kalsada ka na at namamalimos ng pagkain. Ang mga salitang yon ni Don Sebastian Duarte ay tila mga laso na pumatak sa gitna ng matahimik na gabi sa loob ng San Lucas Hospital. Sa harap niya nakatayo si Mayumi, pilit na pinatitibay ang kanyang nanginginig na mga tuhod. Hawak niya ang dulo ng bakal na higaan ng isang matandang pasyenteng hirap na sa paghinga, ang tanging kama na natitira sa emergency room. Ang kanyang kabilang kamay ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang tiyan, kung saan naroon ang 6 na buwang sanggol na tanging lakas niya sa bawat pagod. Sir, may malubhang karamdaman po ang pasyenteng ito. Hindi ko po maaring ibigay ang kwartong ito para sa inyong aso. Mahinahon, ngunit may paninindigan ang boses ni Mayumi. Sa likod ni Don Sebastian, ang kanyang mga bodyguard ay nakatayo ng matuwid, habang ang isang mamahaling aso ay tila mas mahalaga pa ang buhay kaysa sa tao. Isang matunog na sampal ang nagpalingon sa ulo ni Mayumi sa isang tabi. Ang init ng palad ni Don Sebastian ay nagiwan ng mapulang marka sa kanyang maputing pisngi. Kasunod nito ay isang marahas na pagtulak. Nawalan ng balanse ang nagdadalang tao. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa hangin bago tuluyang bumagsak ang kanyang katawan sa malamig at matigas na tiles ng ospital. Isang matalas na kirot ang gumuhit mula sa kanyang balakang hanggang sa kanyang puson. Naramdaman ni Mayumi ang paglamig ng kanyang mga daliri habang ang paligid ay tila umiikot sa sobrang takot para sa kanyang anak. Mayumi! Isang tinig ang tumawag sa kanya. Ang kanyang asawa, si Leandro, ay humahangos na dumating kasama ang kanyang biyenan na si Aling Rosa. Ngunit ang inaasahang bisig na magliligtas sa kanya ay hindi dumating. Sa halip nakita ni Mayumi ang kanyang asawa na mabilis na lumapit kay Don Sebastian, yumukod ng napakababa, at nagsimulang humingi ng paumanhin sa paraang tila isang alipin. Sir Sebastian, pasensya na po. Asawa ko po siya. Pagpasensyahan niyo na po ang pagiging ignorante niya, wika ni Leandro habang ang pawis ay bumubutil sa kanyang noo. Pagkatapos ay lumingon siya kay Mayumi na may mga matang puno ng galit at takot. Ano ba, Mayumi? Mag-sorry ka! Alam mo bang si Don Sebastian ang may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ko? Gusto mo ba kaming magutom? Ang bawat salita ni Leandro ay tila isang punyal na mas matalas pa sa sampal ni Don Sebastian. Hindi makapaniwala si Mayumi. Ang lalaking pinangakuan siyang poprotektahan sa hirap at ginhawa ay naroon. Pinapanood siyang nakalugmok sa sahig habang inuuna ang sariling ambisyon. Leandro? Ang anak natin, masakit ang tiyan ko. Bulong ni Mayumi sa gitna ng paghikbi, ang kanyang mga labi ay nanginginig sa pait. Lumapit si Aling Rosa, ang kanyang biyenan, at sa halip na tulungan siyang tumayo, ay dinuro pa ang kanyang mukha. Huwag kang mag-inarte, Mayumi. Konting tulak lang yan. Napakawalang hiya mo. Pati ang karir ng anak ko ay idadamay mo sa katangahan mo. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa kanya bago pa tayo tuluyang itaboy ng swerte. Pinilit ni Mayumi na tumayo sa kabila ng hapdi. Tiningnan niya ang kanyang asawa, naghahanap ng kahit katiting na pagmamahal, ngunit tanging pandidiri at pagmamadali ang nakita niya sa mga mata ni Leandro. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mayumi ang isang bagay na mas masakit pa sa pisikal na sugat, ang pagkamatay ng kanyang tiwala. Hindi ako hihingi ng tawad sa isang taong walang respeto sa buhay ng kapwa.
Matigas na wika ni Mayumi. Ang sagot na yon ang naging hudyat ng kanyang kalbaryo. Sa loob ng kanilang maliit na bahay ilang oras matapos ang insidente, hindi pa man natutuyo ang kanyang mga luhang galing sa ospital, ay nakita na lamang ni Mayumi ang kanyang mga damit na itinatapon sa labas. Ang malakas na tunog ng pagbagsak ng kanyang mga gamit sa putikan ay sumabay sa dagundong ng kulog sa labas. "Umalis ka na! Hindi namin kailangan ng isang asawang malas at suwail!" Sigaw ni Leandro habang itinutulak siya palabas ng pinto sa gitna ng malakas na ulan. "Doon ka na sa kuya mong walang kwenta. Huwag na huwag kang babalik dito." Isang malakas na pagkakalabog ng pinto ang nagtapos sa kanyang 5 taong pagsasama sa lalaking akala niya ay kanyang sandigan. Nakatayo si Mayumi sa gitna ng madilim na kalsada. Ang ulan ay humahagupit sa kanyang payat na katawan at ang dugo ay dahan-dahang gumuguhit sa kanyang binti, nahahalo sa tubig ulan. Ang lamig ng gabi ay nanunuot sa kanyang mga buto, ngunit ang lamig sa kanyang puso ay mas matindi pa. Napatingin siya sa madilim na langit habang ang bawat patak ng ulan ay tila saksi sa kanyang paghina. "Panginoon, bakit kailangang maging ganito kalupit ang mundo sa amin ng anak ko? Hanggang kailan po ba kailangang magdusa ng mga taong wala namang ibang ginawa kundi ang magmahal at maglingkod ng tapat?" Habang unti-unting nanlalabo ang kanyang paningin at bumibigat ang kanyang mga talukap, isang pares ng maliwanag na ilaw ng sasakyan ang dahan-dahang lumalapit sa kanya mula sa dulo ng kalsada. Sa gitna ng kanyang huling malay, isang katanungan ang bumabalot sa kanyang isipan. Ito na ba ang dulo ng kanyang paghihirap? O simula lamang ng isang mas malakas na unos? Ang liwanag mula sa mga ilaw ng sasakyan ay tila 2 malalaking mata na humiwa sa madilim at maulang gabi. Huminto ang sasakyan sa harap ng nakalugmok na katawan ni Mayumi. Sa gitna ng lagaslas ng ulan at ng nangangalit na hangin, bumukas ang pinto ng mamahaling itim na SUV. Isang pares ng makintab na sapatos ang tumapak sa basang aspalto, sinusundan ng isang lalaking may tindig na tila isang matibay na pader. Nang makita ang kapatid na duguang nakahandusay sa kalsada, ang malamig at kalkuladong anyo ni Mateo ay biglang naglaho, napalitan ng isang matinding takot na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Mabilis siyang lumuhod sa putikan, hindi inaalintana ang kanyang mamahaling suot. Binuhat niya si Mayumi ng buong ingat, hinalikan ng noo nito na kasing lamig na ng yelo, at isinakay sa loob ng sasakyan kung saan naghihintay ang init at kaligtasan. Nabalik lamang ang malay ni Mayumi nang maramdaman niya ang malambot na sapin ng isang kama at ang amoy ng malinis na silid. Hindi ito ang amoy ng ospital na nakasanayan niya, kundi isang silid na puno ng init at kapayapaan. Sa kanyang tabi, nakita niya ang kanyang kuya Mateo na nakaupo sa isang silya, bahagyang nakayuko at tila pasa ng buong mundo. "Kuya!" Mahinang tawag ni Mayumi. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na malapit ng maputol. Agad na tumayo si Mateo at hinawakan ang kamay ng kapatid. "Andito na ang kuya, Mayumi. Ligtas ka na. Ligtas ang baby mo. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa inyo." Nagsimulang umagos ang mga luha ni Mayumi. Ang bawat hikbi ay may kasamang pait ng nakaraan. "Kuya, si Leandro. Tinapon niya kami sa kalsada. Sinunod niya ang utos ni Don Sebastian. Wala na kaming matitirhan, kuya. Wala na akong asawa." Huminga ng malalim si Mateo. Ang kanyang mga mata ay nagngangalit sa galit, ngunit pinatitibay niya ang kanyang sarili para sa kapatid. Kinuha niya ang isang basong maligamgam na tubig at maingat na pinainom si Mayumi. Pagkatapos ay inayos niya ang kumot nito. Tinitiyak na walang kahit katiting na lamig ang makakapasok sa balat ng kapatid. Ito ang sandali ng kanilang muling pagkikita, ang pagbabalik ng kanyang kaisa-isang kanlungan mula sa mga unos ng buhay.
Matulog ka na muna, Mayumi. Iwanan mo sa akin ang lahat ng sakit. Bukas, gigising ka na, hindi na muling luluha dahil sa kanila. Bulong ni Mateo bago dahan-dahang lumabas ng silid. Sa labas ng pintuan, ang anyo ng mapagmahal na kapatid ay biglang naglaho. Habang naglalakad siya patungo sa balkonahe ng kanyang lihim na penthouse, bawat hakbang niya ay nagpapatunog ng awtoridad sa sahig na gawa sa nara. Kinuha niya ang kanyang telepono at may tinawagang numero. Isang lalaki ang sumagot sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng paggalang. Yes, Boss Mateo. Anong kailangan niyo? Tumanaw si Mateo sa malayo, kung saan makikita ang naglalakihang mga gusali ng lungsod, kabilang ang Duarte Tower na tila isang hari ng kadiliman. Freeze all the credit lines of the Duarte Group. Ngayon din, simulan niyo sa San Lucas Hospital. Siguraduhin ninyong bawat sentimong lalabas sa bangko nila ay dadaan sa akin. Natahimik ang kabilang linya sa bigat ng utos. Pagkatapos, muling nagsalita si Mateo. Ang kanyang boses ay mas malamig pa sa hangin ng madaling araw. Gusto kong malaman ni Don Sebastian kung anong pakiramdam ng mawalan ng lahat sa isang iglap. At tungkol kay Leandro, ipadala niyo sa akin ang lahat ng listahan ng mga utang niya. Gusto kong siya mismo ang magbayad sa bawat luhang pumatak mula sa mata ng kapatid ko. Binaba ni Mateo ang telepono at muling tumingin sa madilim na langit. Ang dating tahimik na kapatid na nagpadala lamang ng pera mula sa Dubai ay wala na. Ang nagbabalik ay isang mandaragit na handang ubusin ang sino mang kumalaban sa kanyang pamilya. Habang ang lungsod ay dahan-dahang nagigising sa liwanag ng bukang liwayway, isang lihim na bulto ng mga dokumento ang dahan-dahang inilalapag sa kanyang mesa. Ang mga dokumentong magpapabagsak sa imperyo ng mga Duarte. Ngunit sa gitna ng mga papel na yon, may isang litratong nakasingit. Isang lumang litrato ni Mayumi na nakangiti noong bata pa sila. Isang ngiti na ipinangako ni Mateo na muli niyang ibabalik kahit pa kailangan niyang sunugin ang buong mundo para lamang dito. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang kapangyarihan, may isang bagay na hindi alam ni Mateo. Isang lihim na plano ni Leandro na maaring magpabago sa takbo ng lahat. Mayumi, huwag kang maging makasarili. Bumalik ka na rito sa bahay at asikasuhin mo si nanay. Alam mo namang hindi siya sanay na walang gumagawa ng gawaing bahay at kailangan kong mag-focus sa trabaho dahil sa gulo rito sa kumpanya. Ang tinig ni Leandro sa kabilang linya ay tila isang malamig na hangin na nagpabukal sa dugo ni Mayumi. Wala man lang bakas ng pagsisisi, wala man lang tanong kung kumusta na ang kalagayan niya o ng kanilang anak. Ang tanging mahalaga sa lalaking ito ay ang kanyang kaginhawaan at ang pagsisilbi ni Mayumi sa kanyang ina na si Aling Rosa. Kasalukuyang nakaupo si Mayumi sa maliit na hapagkainan sa penthouse ni Mateo. Ang sikat ng araw na sumisilip sa malaking bintana ay tila isang banayad na haplos ng pag-asa na nagpapainit sa kanyang balat. Sa harap niya ay isang mangkok ng mainit na tsamporado at isang platitong may tuyo, mga pagkaing matagal na niyang kinalimutan dahil bawal daw ang amoy nito sa bahay ni Leandro. Tumingin si Mayumi kay Mateo na tahimik na nagbabasa ng dyaryo sa kanyang tapat. Bahagyang tumango ang kanyang kuya, isang tahimik na paghimok na tumayo para sa kanyang sarili. Wala na akong asawa, Leandro. Pinili mo ang ambisyon mo kaysa sa amin ng anak mo noong gabing itinapon mo kami sa ulan. Huwag mo na akong tatawagan muli. Matatag na sagot ni Mayumi bago tuluyang pinatay ang tawag at hinarang ang numero ng lalaki. Isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan. Tila ba isang mabigat na tanikala ang tuluyang naputol sa kanyang dibdib. Habang nagtatamasa ng katahimikan si Mayumi, isang matinding unos naman ang namumuo sa opisina ng Duarte Group. Ang mga papeles ay nagliparan sa hangin nang marahas na ihampas ni Don Sebastian ang kanyang mga kamay sa marangyang mesa na gawa sa mahogany. Ang kanyang mga ugat sa leeg ay tila puputok na sa sobrang puot habang binabasa ang ulat mula sa kanyang bangko.
Anong ibig mong sabihin na binawi ng M&C Investment ang 500 milyong pondo? Ngayon pa? Ngayong yung kailangan natin yon para sa expansion ng ospital? Sigaw ni Sebastian sa kanyang sekretarya na nanginginig sa takot. Hindi ko rin po alam, sir. Wala silang binigay na dahilan. Basta na lamang daw po nilang ihihinto ang lahat ng pakikipag-ugnayan sa atin. Sagot ng sekretarya sa maliit na tinig. Dahil sa takot na mawalan ng posisyon, agad na ipinatawag ni Sebastian si Leandro. Ang lalaking dati mayabang na naglalakad sa koridor ay tila isang basang sisiw na pumasok sa opisina ng makapangyarihang Don. Leandro, ikaw ang may hawak ng ugnayan sa ilang kliyente ng M&C noon, di ba? Ayusin mo ito. Kung hindi mo maibabalik ang pondo o kahit makakuha lang ng meeting sa chairman nila, huwag mo nang asahan na may babalikan ka pang posisyon sa kumpanyang ito. Pagbabanta ni Sebastian habang nanlilisik ang mga mata, lumabas si Leandro ng opisina na tila pasan ng buong mundo. Ang kanyang isipan ay naguguluhan. Sa gitna ng kanyang desperasyon, ang tanging naiisip niyang paraan ay gamitin muli si Mayumi. Ang asawang dati tinuring niyang basahan, ngunit ngayon ay kailangan niya upang mapakalma ang kanyang sarili at mahanap ang nawawalang koneksyon. Sa penthouse, dahan-dahang hinaplos ni Mayumi ang isang maliit at kulay puting medyas ng sanggol na binili ni Mateo kanina. Ang bawat himulmol ng tela ay tila nagpapaalala sa kanya na may bagong buhay na naghihintay, isang buhay na hindi na madudungisan ng panlalait ng mga Duarte o ng kataksilan ni Leandro. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang unang ngiti na umabot sa kanyang mga mata matapos ang mahabang panahon, ngunit ang katahimikang iyon ay muling nabasag nang sumapit ang kalaliman ng gabi. Isang marahas na kalabog ang yumanig sa pintuan ng unit ni Mateo. Ang mga sigaw na puno ng galit at amoy ng alak ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo na nagpaputol sa mahimbing na tulog ni Mayumi. Mayumi, lumabas ka rito. Alam kong andyan ka sa loob. Huwag mong isipin na matatatakasan mo ako. Sigaw ni Leandro habang patuloy na hinahampas ang pinto. Ang kanyang boses ay puno ng pagbabanta at desperasyon na tila isang hayop na nasusukol sa sulok. Napatayo si Mayumi sa kanyang higaan. Ang kanyang puso ay kumakaba ng mabilis gaya ng isang ibong nagnanais makalaya sa hawla. Tumingin siya sa pintuan at doon niya nakita ang anino ni Mateo na dahan-dahang lumalapit sa pintuan, handang harapin ang anumang panganib na nagbabanta sa kanilang binuong kanlungan. Dahan-dahang pinihit ni Mateo ang trangka ng pinto, isang kilos na tila walang bahid ng pagmamadali sa kabila ng ingay sa labas. Ang pintuan ay bumukas ng malawak na nagpapakita sa anyo ni Leandro na gusot-gusot ang suot na polo, namumula ang mga mata at nangangamoy alak na tila nalunod sa isang drum ng serbesa. Nasaan ang asawa ko? Ang boses ni Leandro ay gumaralgal, puno ng maling akala ng kapangyarihan. Ilabas mo si Mayumi. Ikaw na kargador ka. Huwag mong isiping itatago mo siya sa akin sa loob ng lungga mong ito. Nanatiling tahimik si Mateo. Ang kanyang mga braso ay nakakrus sa dibdib, habang ang kanyang matatalas na mata ay tila sinusukat ang bawat pulgada ng pagkatao ni Leandro. Ang katahimikan ni Mateo ay mas nakakabingi pa kaysa sa mga sigaw ni Leandro. Sa likod niya, dahan-dahang lumitaw si Mayumi mula sa dilim ng pasilyo. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng takot na dati nagpapakubli sa kanya. Magkano ba? Biglang tanong ni Leandro habang kinukuha ang kanyang pitaka. Kumuha siya ng ilang lukot na libon-libong piso at pilit na isinaksak sa bulsa ng t-shirt ni Mateo. Ayan, bayad sa pagpapatira mo sa kanya. Kunin mo na yan, barya lang yan sa akin. Iuwi mo na ang asawa ko. Kailangan siya ng nanay ko sa bahay.
Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mayumi. Humakbang siya pasulong, pinalalampas ang kanyang anino sa anino ni Leandro. Hindi ako isang bagay na maaari mong bilhin, Leandro. At ang kapatid ko, hindi mo alam kung sino ang kinakausap mo. Ano? Kapatid? Ang kuya mong ito na galing Dubai na tila hindi man lang nakabili ng bagong damit? Tumawa si Leandro ng malakas, isang tawang puno ng pangungutya. Umuwi ka na, Mayumi. Huwag mo akong galitin. Alam mo namang kapag nawalan ako ng trabaho dahil sa drama mo, wala kayong kakainin ng batang yan. Dahil sa sobrang galit at impluensya ng alak, itinaas ni Leandro ang kanyang kamay. Akmang dadapo muli. Sa pisngi ni Mayumi, ang isang marahas na sampal. Ngunit bago pa man mahawakan ng kanyang mga daliri, ang balat ng babae, isang mabilis na pagdakma ang nagpatigil sa kanya. Ang kamay ni Mateo ay tila isang bakal na sipit na pumuluot sa pulso ni Leandro. Narinig ang mahinang pagngit-ngit ng mga buto ni Leandro habang dahan-dahang hinihigpitan ni Mateo ang pagkakahawak. Ang mukha ni Leandro ay namutla. Ang kanyang katapangan ay biglang natunaw na tila yelo sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Ang kamay na ito ay hindi na muling dadapo sa balat ng kapatid ko. Ang boses ni Mateo ay mababa, tila isang babala mula sa kailaliman ng lupa. Ang bawat barya na ipinagmamalaki mo ay magiging abo bago sumapit ang umaga. Sa isang malakas na tulak, itinapon ni Mateo si Leandro palabas ng pintuan. Ang katawan ni Leandro ay sumubsob sa malamig na sahig ng hallway, habang ang pintuan ay muling sumara ng tahimik ngunit may pinalidad. Nanginginig ang mga balikat ni Mayumi, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa halo-halong emosyon ng paglaya at galit. Naramdaman niya ang isang mainit na palad na pumatong sa kanyang balikat, ang kamay ni Mateo. Ang simpleng haplos na yon ay nagbigay sa kanya ng lakas na tila isang matibay na haligi na hindi matitinag ng anumang bagyo. Hayaan mo siya, Mayumi. Hayaan mong kainin siya ng sarili niyang kadiliman. Bulong ni Mateo. Samantala, lura-lura at nandidiri sa sarili, bumangon si Leandro at naglakad patungo sa elevator. Kinuha niya ang kanyang telepono upang tumawag ng taxi, ngunit isang mensahe mula sa kanyang bangko ang lumitaw sa screen. Your account has been temporarily blocked due to suspicious activity. Napahinto siya, ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis. Hindi pa man siya nakakabawi sa pagkagulat, ang kanyang telepono ay muling tumunog. Ito ay isang tawag mula sa kanyang ina, si Aling Rosa. Leandro! Leandro, tulungan mo ako! Ang tinig ng matanda ay puno ng histerya at pag-iyak sa kabilang linya. Ang pera natin, ang lahat ng inipon mo para sa bahay. Nawala lahat. Sabi ng bangko, na-scam daw tayo. May kumuha ng lahat ng laman ng account ko. Nabitawan ni Leandro ang kanyang telepono at ang tunog ng pagtama nito sa semento ay tila ang tunog ng pagguho ng kanyang buong mundo. Ang katahimikan sa hallway ay napalitan ng isang malamig na takot na gumapang sa kanyang buong pagkatao. Saan siya pupunta ngayon kung ang bawat pintuan na kanyang sinara ay wala ng susi upang muling mabuksan? Sa loob ng isang opisina na napapaligiran ng malalaking salamin kung saan tanaw ang buong lungsod, nakaupo si Mateo sa gitna ng katahimikan. Ang tunog lamang ng marahang pag-ikot ng kanyang ballpen sa pagitan ng kanyang mga daliri ang maririnig sa silid. Sa harap niya ay ang mga dokumentong nagpapatunay na ang San Lucas Hospital, ang ipinagmamalaking kaharian ni Don Sebastian Duarte, ay nalulunod na sa utang. Bilhin niyo ang lahat ng kanilang outstanding loans. Ang utos ni Mateo sa kanyang vice-presidente sa isang malamig na tinig. Gusto ko, paggising ni Sebastian bukas, ang bawat hininga ng ospital na yon ay pagmamay-ari na ng M&C Investment. Habang unti-unting hinihigpitan ni Mateo ang lubid sa leeg ng mga Duarte, si Don Sebastian naman ay tila isang tigre na nawalan ng mga kuko. Sa loob ng kanyang mansyon,
Ang bawat marangyang kagamitan ay nakapaskila na ng pulang marka ng bangko. Ang kanyang mga mamahaling sasakyan na dati simbolo ng kanyang kapangyarihan ay isa-isa ng kinuha ng mga dambuhalang truck ng Rimata. Ang bawat pagkaladkad ng mga gulong sa semento ay tila isang sampal sa kanyang naghihingalong dangal. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng tahimik at ligtas na penthouse, ibang hangin ang humihihi para kay Mayumi. Nakaupo siya sa sahig na may makapal na carpet, napapaligiran ng mga makakapal na libro tungkol sa medical management at public health. Ang sikat ng hapon na tumatagos sa bintana ay nagbibigay ng gintong liwanag sa kanyang mukha. Sa gitna ng kanyang pagbabasa, dahan-dahang humawak si Mayumi sa kanyang tiyan. Nagsimula siyang humuni ng isang banayad at malambing na himig, isang lullaby na dati kinakanta sa kanya ng kanilang ina. Ligtas tayo, anak. Paglaki mo, hindi ka na kailangang matakot sa kahit sino. Bubuo tayo ng isang lugar kung saan ang lahat ay pantay-pantay, mayaman man o mahirap. Ang kanyang tinig ay tila isang haplos ng anghel na bumabalot sa silid, isang sandali ng wagas na kapayapaan sa gitna ng namumuong giit ng kapalaran. Ngunit ang kapayapaang ito ay tila isang panaginip lamang para kay Leandro. Sa loob ng kanilang maliit at magulong bahay, hindi tumitigil sa pag-iyak at pagsigaw si Aling Rosa. Ang matanda ay tila nawawala na sa sariling bait dahil sa pagkawala ng kanilang mga ipon. Leandro, gawin mo ang lahat. Hindi tayo pwedeng mawalan ng bahay. Saan tayo pupulutin? Ang histerikong sigaw ng matanda. Dahil sa takot at sa pagnanais na makuha muli ang loob ni Don Sebastian, nakagawa si Leandro ng isang desisyong magdadala sa kanya sa kailaliman ng impyerno. Kumuha siya ng isang loan application at sa pamamagitan ng panginginig na kamay, pinirmahan niya ang pangalan ni Mayumi. Ginawa niyang garantor ang kanyang asawa sa isang utang na may napakataas na interes, gamit ang mga pekeng dokumento na nagsasabing meron pa silang ari-arian. Hindi niya alam na ang bawat galaw niya ay tila isang langgam na sinusubaybayan ng isang agila mula sa itaas. Nang gabing iyon, habang si Leandro ay nag-iisa sa isang madilim na bar, isang lalaking naka-Amerikana ang lumapit sa kanya. Ang mukha nito ay hindi pamilyar, ngunit ang nangiti nito ay tila isang bitag na nakatago sa damuhan. Mr. Leandro, balita ko ay kailangan niyo ng tulong. Ang wika ng lalaki habang inilalapag ang isang misteryosong kontrata sa mesa. Ang amoy ng lumang papel at tinta ay humalo sa usok ng sigarilyo sa paligid. Pirmahan mo ito at lahat ng problema mo kay Don Sebastian ay mawawala. Sa kabilang dako sa loob ng opisina ng ospital, binabasa ni Don Sebastian ang isang bagong email mula sa hindi kilalang sender. Ang pamagat nito ay sapat na upang magpabilis ng tibok ng kanyang puso. Ang iyong pinakamalaking kaaway ay nasa tabi mo lang. Nalisik ang mga mata ni Sebastian. Tumingin siya sa pintuan kung saan kabubukas pa lamang ni Leandro upang magdala ng kape. Ang bawat kilos ng kanyang tauhan ay tila naging kahina-hinala sa kanyang paningin. Ang binhi ng pagduda ay naitanim na, at sa bawat segundong lumilipas, ang lason ng hinala ay dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Sino ang tunay na nagmamanipula sa laro? Habang si Mateo ay tahimik na nagmamasid, ang mga pating sa paligid ay nagsisimula na ring magkagatan. Leandro, pumarito ka sa harap ko. Ang tinig ni Don Sebastian ay tila isang babala ng paparating na bagyo, mababa ngunit puno ng panganib. Sa loob ng malawak na opisina, ang sikat ng buwan ay tumatama sa mukha ni Don Sebastian na nagbibigay dito ng isang anyong tila, isang demonyong nag-iisip ng kanyang susunod na biktima. Ang bawat hakbang ni Leandro patungo sa lamesa ay tila paglapit sa sarili niyang bitayan. Ang tunog ng kanyang sariling paghinga ay naging isang pasanin sa katahimikan ng silid. Sir, may kailangan po ba kayo? Tungkol po ba ito sa pondo mula sa M&C?
Nauutal na tanong ni Leandro. Ang kanyang mga kamay ay hindi mapakali sa gilid ng kanyang pantalon. Biglang tumayo si Don Sebastian at mabilis na lumapit kay Leandro. Ang marahas na pagdapo ng kanyang mga daliri sa kwelyo ng polo ni Leandro ay nagresulta sa tunog ng napupunit na tela. Ikaw ang nagbulgar ng mga sikreto ko sa M&C, hindi ba? Ikaw lang ang may hawak ng mga records ng illegal procurement ng ospital. Kaya nila tayo ginigipit dahil sa iyo. Hindi po, sir. Wala po akong kinalaman. Ang pagsusumamo ni Leandro, ang kanyang boses ay tila isang batang nadulas sa putikan. Kung ganoon, patunayan mo. Itinuro ni Don Sebastian ang kanyang mamahaling sapatos na nadungisan ng kaunting alikabok mula sa labas. Lumuhod ka. Linisin mo ang dumi sa sapatos ko gamit ang dila mo. Kapag ginawa mo yan, maniniwala akong tapat ka pa rin sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Leandro. Ang kanyang dangal na dati ipinagmamalaki niya sa harap ni Mayumi ay unti-unting nadudurog sa ilalim ng bigat ng utos ng kanyang amo. Ngunit dahil sa takot na mabilanggo at mawalan ng lahat, dahan-dahan siyang bumagsak sa kanyang mga tuhod. Ang tunog ng pagtama ng kanyang mga binti sa matigas na sahig ay tila ang tunog ng isang pusong tuluyan ng sumuko. Sa gitna ng matinding kahihiyan, ginawa niya ang utos ni Sebastian habang ang kanyang mga luha ng galit at puot ay dahan-dahang pumapatak sa semento. Nang makauwi si Leandro sa kanilang bahay, sinalubong siya ng mga reklamo ni Aling Rosa. Ang matanda ay nakaupo sa gitna ng sala, napapaligiran ng mga bukas na lata ng sardinas at tuyong tinapay. Ang amoy ng kulob na silid ay tila nagpapabigat sa nararamdamang pagod ni Leandro. Bakit ngayon ka lang? Gutom na ako. Wala na tayong kuryente, Leandro. Bakit ba naging ganito ang buhay natin? Ang bulyaw ni Aling Rosa habang pinupunasan ang kanyang pawis gamit ang isang lumang pamaipay. Kung andito lang sana ang asawa mong si Mayumi, hindi tayo magkakaganito. Siya ang gumagawa ng lahat dito. Siya ang nagbabayad ng bills. Siya ang nagluluto. Tumahimik ka, nanay. Ang sigaw ni Leandro, ang kanyang puot ay biglang sumabog. Wala na si Mayumi. At hinding-hindi na siya babalik. Marahas niyang itinulak ang isang bakanteng upuan at ang tunog ng pagkayod ng kahoy sa sahig ay tila isang tilili ng sakit sa gitna ng kadiliman. Habang nagkakagulo sa bahay ni Leandro, sa loob naman ng penthouse ni Mateo, isang ibang uri ng katahimikan ang namamayani. Nakaupo si Mayumi sa tapat ng isang mesa, hawak ang isang ballpen. Sa harap niya ay ang mga dokumento ng legal separation at divorce. Walang panginginig ang kanyang kamay. Ang bawat titik na kanyang isinusulat ay tila isang hakbang palayo sa impyernong kanyang kinalakihan. Wala nang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ang bawat patak ng tinta sa papel ay tila isang pangako ng kalayaan para sa kanya at sa kanyang anak. Pagkatapos pirmahan ang huling pahina, inilapag ni Mayumi ang ballpen. Ang tunog ng pagtama ng plastik sa lamesa ay naging hudyat ng katapusan ng isang kabanata. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa bintana. Hindi na siya ang mahinang babaeng umiiyak sa ilalim ng ulan. Siya na ngayon ay isang inang handang lumaban. Pumasok si Mateo sa silid at dahan-dahang kinuha ang mga papeles. Tiningnan niya ang pirma ng kapatid. At pagkatapos ay tumingin sa labas ng bintana, kung saan tanaw ang mga ilaw ng lungsod na tila mga maliliit na bituin. Ngayon, wala na siyang kalasag. Ang bulong ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng pinalidad. Tapos na ang oras ng pagpaparaya. Oras na para maramdaman nila ang tunay na bangis ng bagyong kanilang minaliit. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mateo habang dahan-dahan niyang itinupi ang mga papeles. Ang tunog ng pagtiklop ng papel ay tila ang tunog ng huling pinto na nagsasara sa buhay ni Leandro. Ang bawat hakbang ni Leandro papasok sa marangyang lobby ng bangko ay tila paglakad sa ibabaw ng manipis na yelo. Hawak niya ang isang asul na folder
kung saan nakatago ang mga dokumentong naglalaman ng pekeng pirma ni Mayumi. Ang pawis sa kanyang palad ay tila naging laso na nagpapadulas sa hawak niyang papel. Sa loob ng malamig na silid, ang tunog ng bawat segundong lumilipas sa orasan sa dingding ay tila isang martilyo na pumupukpok sa kanyang konsensya. Mr. Leandro, maayos na po ang inyong aplikasyon. Ang wika ng bank manager habang tinitingnan ang mga papeles sa pamamagitan ng kanyang salamin. Ang tunog ng paglipat ng bawat pahina ay tila isang huling hininga bago ang isang malaking pagsabog. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mga labi ni Leandro. Akala niya ay natakasan na niya ang kamay ng tadhana. Ngunit ang nangiting iyon ay biglang naglaho nang bumukas ang pinto ng opisina at pumasok ang tatlong lalaking nakauniporme ng pulis. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa makintab na sahig ay nagdala ng isang uri ng katahimikan na nakakabingi. Leandro Cruz, inaaresto ka namin sa kasong falsification of public documents at laking-scale fraud. Ang dambuhalang tinig ng opisyal ay umalingaw-ngaw sa buong bangko. Ang pakiramdam ng malamig na bakal na sumasakal sa kanyang mga pulso ay naging huling hudyat ng kanyang pagbagsak. Ang tunog ng paglak ng posas ay tila ang tunog ng pagpipinid ng pintuan ng kanyang kinabukasan. Sa loob ng madilim at mabahong selda sa presinto, ang bawat sigaw at kalansing ng mga rehas ay tila isang koro ng paniningil. Sinubukan ni Leandro na tawagan si Don Sebastian, umaasang ililigtas siya ng kanyang amo. Ngunit ang bawat tawag niya ay nauuwi lamang sa isang mekanikal na boses na nagsasabing hindi maabot ang numero. Maging ang kanyang ina na si Aling Rosa ay tumangging pumunta dahil abala ito sa pakikipag-away sa mga nag-aabot ng notice ng foreclosure sa kanilang bahay. Nang sumapit ang hapon, isang pamilyar na bulto ng anino ang lumitaw sa tapat ng kanyang rehas. Inangat ni Leandro ang kanyang mukha at doon niya nakita si Mayumi kasama si Mateo. Ang sikat ng araw mula sa maliit na bintana sa taas ay tumatama sa likuran ni Mayumi na nagbibigay sa kanya ng isang anyong tila isang reynang naglalakad sa gitna ng digmaan. Mayumi, Mayumi, tulungan mo ako. Ang gumaralgal na pagsusumamo ni Leandro habang kumakapit sa malamig na rehas. Patawarin mo ako. Ginawa ko lang yun para sa atin, para sa magiging anak natin. Huwag mong hayaang mabulok ako rito. Isipin mo ang baby. Tumingin si Mayumi kay Leandro. Hindi na may galit, kundi may matinding awa para sa isang taong nawalan na ng kaluluwa. Dahan-dahan siyang lumapit at itinuon ang kanyang palad sa makapal na salamin na naghihiwalay sa kanila. Sa isang sandali, akala ni Leandro ay diringgin siya, ngunit dahan-dahang ikiniling ni Mayumi ang kanyang kamay upang takpan ang refleksyon ni Leandro sa salamin. Pinili niyang huwag makita ang lalaking minsang naging mundo niya upang masulyapan ang liwanag ng kinabukasan na wala na ito. Ang anak ko ay hindi magkakaroon ng ama na ang tanging alam na pundasyon ay ang kasinungalingan at pagtataksil. Ang boses ni Mayumi ay banayad, ngunit tila isang hatol ng kamatayan. Leandro, ang bawat luhang pumatak sa akin nung gabing iyon ay binayaran mo na ngayon ng iyong kalayaan. Huwag mo nang babanggitin ang pangalan ng anak ko dahil sa sandaling ito, patay ka na sa aming dalawa. Kasabay ng pagtalikod ni Mayumi, dahan-dahang lumapit si Mateo sa salamin. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang nagbabagang uling sa gitna ng kadiliman. Ito pa lamang ang simula. Leandro, ang bawat sentimong ninakaw mo sa dangal ng kapatid ko ay kukunin ko pabalik hanggang sa wala nang matira sa'yo, kundi ang iyong pangalan na puno ng dumi. Habang papalabas ang magkapatid sa presinto, narinig ni Leandro ang tunog ng isang sasakyan na huminto sa labas, isang opisyal ng korte na may dalang bagong warrant. Habang ang bawat hakbang ni Mayumi ay nagdadala sa kanya patungo sa kapayapaan, si Don Sebastian Duarte naman, sa kabilang panig ng lungsod ay nakatanggap ng isang liham na naglalaman ng mga ebidensya ng kanyang mga maling operasyon sa ospital.
Ang tunog ng pagpunit ng sobre sa kamay ni Sebastian ay naging hudyat ng pagsisimula ng huling yugto ng kanyang pagguho. Sino ang susunod na luluhod sa harap ng hustisya? Ang bawat palitan ng salita sa loob ng silid-pulungan ng Duarte Tower ay tila tunog ng nagbabagsakang mga baraha sa gitna ng isang malakas na hangin. Ang mga dating kasosyo ni Don Sebastian na dati yumuyukod sa kanyang harapan ay isa-isa nang tumatayo at naghahagis ng kanilang mga resignation letter sa mesa. Ang tunog ng pagtama ng mga papel sa kahoy ay tila mga huling patak ng ulan bago ang isang tuluyang tagtuyot. Wala na kaming tiwala sa pamumuno mo, Sebastian. Ang pangalang Duarte ay naging lason na sa merkado. Ang mariing wika ng isa sa mga board member bago ito lumabas at iwan si Sebastian sa gitna ng isang malawak at malamig na silid. Naiwang mag-isa si Sebastian, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaayos ang kanyang mamahaling kurbata na tila ba sinasakal siya nito. Ang amoy ng mamahaling tabako na dati bumabalot sa silid ay napalitan ng amoy ng luma at maalikabok na hangin. Sa labas ng kanyang bintana, nakita niya ang mga trabahador na dahan-dahang tinatanggal ang malalaking titik ng kanyang pangalan sa harapan ng gusali. Ang tunog ng mga bakal na nagkikiskisan habang ibinababa ang mga letra ay tila isang kanta ng pagluluksa para sa kanyang naghihingalong imperyo. Sa gitna ng kanyang desperasyon, kinuha ni Sebastian ang kanyang telepono. Ito na ang kanyang huling baraha. Tinawagan niya ang sekretarya ng M&C Investment, ang kumpanyang humahawak sa kanyang huling hininga. Please, kailangan kong makausap ang inyong chairman. Sabihin mo sa kanya, ibibigay ko ang lahat. Basta huwag lang niyang tuluyang bawiin ang suporta sa San Lucas Hospital. Ang pagsusumamo ni Sebastian, ang kanyang tinig, ay wala na ang dating yabang. Tila ba isa na lamang itong tuyong dahon na madaling mabuhay. Ang aming chairman ay may mensahe para sa inyo, Mr. Duarte. Ang tugon ng isang malamig at propesyonal na tinig sa kabilang linya. Magkikita kayo sa San Lucas Hospital bukas ng 10:00 ng umaga. Doon sa mismong emergency room kung saan nagsimula ang lahat. Kung hindi kayo darating, ituring nyo ng tapos ang inyong kasaysayan. Habang si Sebastian ay nalulunod sa takot, sa loob naman ng penthouse ni Mateo ay namamayani ang isang banayad na liwanag. Nakaupo si Mayumi sa isang komportableng silya habang nanonood ng balita sa telebisyon. Nakita niya ang ulat tungkol sa isang matandang pasyente, ang matandang babaeng ipinagtanggol niya noon, na ngayon ay ligtas na at nabayaran na ang lahat ng bayarin sa ospital sa tulong ng isang hindi kilalang donor. Isang mainit na pakiramdam ang lumaganap sa dibdib ni Mayumi. Tumingin siya kay Mateo na kasalukuyang tinitimplahan siya ng gatas. Kuya, ikaw ba ang gumawa nun? Ang pagtulong sa matandang babae sa ospital? Ngumiti ng tipid si Mateo at inilapag ang baso sa harap ng kapatid. Gusto ko lang ipaalala sa kanila, Mayumi, na ang kabutihan ay hindi nakakalimot, gaya ng kung paano ang kasamaan ay laging may paniningil. Dahan-dahang hinawakan ni Mateo ang kamay ni Mayumi, at sa pagkakataong ito, naramdaman ni Mayumi ang mga kalyo sa palad ng kanyang kuya, mga bakas ng hirap nito sa Dubai, upang siya ay mabigyan ng magandang buhay. Nang sumapit ang gabi, inilabas ni Mateo ang isang asul na folder na naglalaman ng mga bagong ebidensya laban sa mga ilegal na transaksyon ni Sebastian. Ang bawat pahina ay tila isang dulo ng sinulid na kapag hiningit ay magpapabagsak sa buong istruktura ng San Lucas. Samantala, si Don Sebastian ay lulan ng kanyang huling natitirang sasakyan patungo sa ospital. Habang bumabagtas sa dilim, napansin niya ang isang puting daisy na nakadikit sa kanyang dashboard. Isang bulaklak na tila ba naging isang sumpa sa kanyang paningin. Dahil ito ang paboritong bulaklak ng mga pasyenteng mahihirap na lagi niyang itinataboy. Isang matinding kaba ang bumalot kay Sebastian nang makita niya ang mga anino ng mga pulis na nakatayo na sa labas ng San Lucas
Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala. May isang lihim na boses sa loob ng kanyang isipan ang bumubulong. Isang katotohanang pilit niyang tinatakasan, ngunit ngayon ay nasa harap na niya. Sino nga ba ang chairman ng M&C? At bakit tila kilalang kilala nito ang bawat sulok ng kanyang pagkakamali? Sa loob ng isang marangyang itim na limousine na bumabagtas sa abalang lansangan ng Maynila, ang katahimikan ay tila isang malambot na kumot na bumabalot kina Mayumi at Mateo. Ang tunog ng banayad na pag-ikot ng gulong sa aspalto ay nagsisilbing musika sa gitna ng kanilang malalim na pag-iisip. Nakasuot si Mayumi ng isang simpleng asul na dress na nagpapakita ng kanyang lumalaking tiyan, habang si Mateo ay nasa kanyang pinakamagarang suit, ang anyo ng isang tunay na hari ng korporasyon. Kuya! Pagbasag ni Mayumi sa katahimikan, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga kamay ng kapatid na nakapatong sa kanyang kandungan. Minsan ay hindi ako makapaniwala. Ang kargador na kuya ko sa Dubai, ang kuya kong tila laging pagod tuwing magvi-video call tayo. Paanong naging ganito ang lahat? Huminga ng malalim si Mateo at dahan-dahang hinawakan ang kamay ng kapatid. Sa ilalim ng malambot na ilaw ng sasakyan, kitang-kita ang mga tuyong sugat at peklat sa kanyang mga daliri. Mga marka ng mga taon ng pagbabalat kayo at pagsisikap. Noong mga unang taon ko sa Dubai, Mayumi, naranasan kong matulog sa semento kasama ang mga kapwa ko OFW. Doon ko nakilala ang isang matandang Arabo na tinulungan ko sa gitna ng initan. Siya ang nagturo sa akin ng pasikot-sikot sa mundo ng investment. Ang bawat sentimong ipinapadala ko sa inyo ni Leandro noon, kalahati lang yon ng pinaghihirapan ko. Ang kalahati ay inilaan ko sa pagtatayo ng pundasyon na hindi kayang tibagin ng kahit sinong Duarte. Pagkukwento ni Mateo, ang boses ay puno ng pagpapakumbaba. Nagsimulang mangilid ang luha sa mga mata ni Mayumi. Kinuha niya ang kanyang panyo at dahan-dahang pinunasan ang munting butil ng luha sa sulok ng mga mata ni Mateo. Salamat kuya. Salamat sa pagtitiis sa lahat ng sakit para lang mabigyan ako ng sandigan. Ngayon ko lang naintindihan na ang kapangyarihan ay hindi kailangang maging malupit. Maaari itong maging proteksyon. Tama ka, Mayumi, tugon ni Mateo habang binabagtas nila ang pamilyar na kalsada patungo sa San Lucas Hospital. Ang yaman at posisyon ay walang saysay kung hindi ito gagamitin para itama ang mga mali. Ngayon, ibabalik natin ang dangal na tinapaktapakan nila. Habang papalapit ang sasakyan sa ospital, nakita ni Mayumi ang mga tao sa paligid. Ang mga pasyenteng mahihirap na dati ipinagtatabuyan ay nakapila na ngayon ng maayos dahil sa ilalim ng bagong utos ng M&C, wala nang tatanggihang pasyente. Nakita rin niya sa di kalayuan ang anyo ni Don Sebastian Duarte. Nakatayo ito sa tapat ng entrance ng ospital, ang balikat ay nakalaylay at ang muka ay puno ng takot habang nakatingin sa papalapit na sasakyan. Ang dating makapangyarihang Don ay tila isang batang nawawala sa gitna ng gubat. Wala na ang kanyang mga bodyguard, wala na ang kanyang magagarang sasakyan. Ang tanging kasama niya ay ang kanyang sariling anino sa ilalim ng mainit na sikat ng araw. Huminto ang limousine sa mismong tapat ni Sebastian. Isang matangkad na bodyguard ang lumabas at dahan-dahang binuksan ang pinto. Ang bawat segundo ng pagbukas ng pinto ay tila isang taon sa paningin ni Sebastian. Ang kanyang puso ay pumipintig ng mabilis na tila isang tambol na naghahatid ng balita ng kamatayan. Unang lumabas si Mateo. Ang kanyang tindig ay nagpatahimik sa lahat ng tao sa paligid. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa semento ay tila isang hatol. Ngunit ang mas nagpagulat sa lahat, lalo na kay Sebastian, ay nang iabot ni Mateo ang kanyang kamay sa loob ng sasakyan upang alalayan ng babaeng susunod na lalabas. Nang tumapak ang mga paa ni Mayumi sa sahig at nang tumama ang sikat ng araw sa kanyang maaliwalas na mukha,
Tila huminto ang mundo para kay Sebastian. Ang nurse na tinawag niyang maruming basahan, ang babaeng itinaboy niya sa ulan, ay nakatayo sa harap niya ngayon na may dangal na hindi kayang bilhin ng bilyong piso. Mayumi? Ang pabulong na wika ni Sebastian, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding pagkagulat at hinala. Tumingin si Mayumi ng diretso sa mga mata ni Sebastian. Walang galit, walang puot, tanging isang malamig na katotohanan ang nakikita sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, alam ni Sebastian na ang kanyang kaharian ay hindi lamang basta gumuho. Ito ay tuluyan ng natupok ng apoy ng katarungan. Ngunit bago pa man makapagsalita si Sebastian, isang pamilyar na tinig ang sumigaw mula sa likuran ng mga tao. Isang sigaw na puno ng galit at desperasyon. Si Leandro ay tumatakbo patungo sa kanila. Hawak ang isang bagay na kumikislap sa ilalim ng araw. Ang mabilis na pagtakbo ni Leandro ay napigilan sa isang iglap nang harangin siya ng dalawang malalaking lalaking naka-Amerikana. Ang makintab na bagay na hawak niya, isang kutsilyo mula sa kanilang kusina, ay nalaglag at tumama sa semento na nagdulot ng isang matunog na pagbagsak bago ito gumulong palayo. Walang nagawa si Leandro kundi ang sumubsob sa lupa, habang ang kanyang mga kamay ay pilit na idinidiinin ng mga gwardiya sa likuran niya. Mayumi, Mateo, hayop kayo. Sinira niyo ang buhay ko. Ang boses ni Leandro ay tila isang asong naggagalaiti. Ang kanyang laway ay tumatalsik sa galit habang nakatingin sa magkapatid. Ngunit hindi siya ang tanging biktima ng sariling kasamaan sa umagang iyon. Isang marangyang sasakyang puti ang huminto sa gilid ng kalsada at mula rito ay bumaba ang asawa ni Don Sebastian, si Doña Victoria. Hindi siya lumapit upang aluin ang asawa, kundi upang tapusin ang anumang natitirang ugnayan nila. Sa isang marahas na kilos, inihagis niya ang isang makapal na sobre sa dibdib ni Sebastian. Victoria, ano ito? Nanginginig ang boses ni Sebastian habang binubuksan ng sobre. Iyan ang katibayan na kinuha ko na ang lahat ng mga ari-arian na nakapangalan sa akin, Sebastian. Hindi ako mananatili sa isang lalaking ang pangalan ay kasing dumi na ng basura sa kalsada. Magkita na lang tayo sa korte para sa ating annulment. Ang boses ni Victoria ay walang bahid ng awa. Tila isang malamig na talim na humiwa sa huling hibla ng dangal ni Sebastian. Sa sandaling iyon, tila gumuho ang buong mundo ni Sebastian. Ang kanyang mga tuhod ay nanginig at dahan-dahan siyang bumagsak sa kanyang mga binti sa tapat ng entrance ng ospital. Ang kanyang balat na dati mukhang mamahalin ay tila naging maputla at kulubot sa loob lamang ng ilang minuto. Samantala, sa isang malayong barangay, ang ingay ng mga gamit na inihahagis sa labas ng bahay ay pumupunit sa katahimikan ng kalsada. Si Aling Rosa ay nakaupo sa gitna ng mga bunton ng kanilang lumang damit at sirang silya, habang ang mga tauhan ng bangko ay nilalagyan ng malaking karatula na foreclosed ang kanilang pintuan. Ang matanda ay humahagulhol. Ang kanyang mga kamay ay puno ng dumi, habang pilit na niyayakap ang isang lumang TV na tanging alaala ng kanilang dating karangyaan. Bakit naging ganito? Kasalanan ito ni Mayumi. Kasalanan ito ng nurse na yon. Ang paos na sigaw ni Aling Rosa. Ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang tahimik na pagpatak ng ambon mula sa langit. Sa loob ng lobby ng San Lucas, pumasok sina Mateo at Mayumi. Ang malaking portrait ni Don Sebastian na nakasabit sa gitna ng sala ay biglang natanggal sa pagkakasabit dahil sa lumang kawit nito. Ang tunog ng pagbasag ng salamin sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong palapag at ang mga piraso nito ay tumama at humiwa sa mismong mukha ni Sebastian sa loob ng litrato. Napatitig si Mayumi sa basag na litrato. Naalala niya ang lahat ng gabing umiyak siya habang naglilinis ng bahay ni Leandro, ang lahat ng pangungutya ni Aling Rosa, at ang sampal ni Sebastian. Ang lahat ng sakit na yon ay tila dahan-dahang natutunaw.
napapalitan ng isang malalim at payapang katahimikan sa kanyang puso. Kuya, tignan mo, bulong ni Mayumi habang nakaturo sa portrait. Ang mga bagay na itinayo sa kasinungalingan, kusa talagang guguho pagdating ng tamang panahon. Hinawakan ni Mateo ang balikat ng kapatid at tiningnan ng mga empleyado ng ospital na ngayon ay nakatayo ng maayos, naghihintay ng kanilang bagong direktiba. Sa labas, ang sikat ng araw ay tila lalong nagningning na nagbibigay ng kakaibang liwanag sa loob ng gusali. Ngayon, Mayumi, ikaw na ang magpapatuloy sa pagtatayo ng tunay na pundasyon ng ospital na ito, wika ni Mateo. Ngunit habang naghahanda ang lahat para sa pagbabago, isang malakas na tunog ng pagbukas ng mga pangunahing pinto ng ospital ang nagpalingon sa lahat. Ang liwanag mula sa labas ay tila naging isang puting pader na nagtatago sa aninong papasok. Isang mahalagang panauhin ang dumating, isang taong may dalang balita na hindi inaasahan ni Mateo at Mayumi. Sino ang panauhing ito na tila may kapangyarihang muling baguhin ang daloy ng kwento? Ang bawat hakbang ni Leandro sa labas ng presinto ay tila paglakad sa isang mundo na hindi na niya kinikilala. Dahil sa isang hindi maipaliwanag na piyansa na binayaran ng isang lihim na kamay, pansamantala siyang nakalaya upang saksihan ang sarili niyang pagkawasak. Ang kanyang polo na dati laging plansado ay punong-puno na ngayon ng dumi at amoy ng selda. Ang kanyang sikmura ay humihapdi sa gutom, ngunit mas masakit ang katotohanang wala na siyang matitirhang bahay. Naglakad siya patungo sa San Lucas Hospital, umaasang may matitira pang kahit katiting na awa sa puso ni Don Sebastian. Ngunit pagdating niya sa bukana ng ospital, isang eksena ang nagpatigil sa kanyang mundo. Nakita niya ang kanyang ina, si Aling Rosa, na nakaupo sa gilid ng gutter, yakap-yakap ang isang basang karton na naglalaman ng mga lumang litrato at ilang piraso ng kagamitan. Ang matandang babae na dati napakataas ng tingin sa sarili ay tila isang pulubing nawawala sa kalsada. Nanay, anong ginagawa niyo rito sa labas? Ang gumaralgal na tanong ni Leandro. Leandro, wala na ang bahay natin. Pinalayas tayo. Ang histerikong sagot ni Aling Rosa habang mahigpit na kumakapit sa braso ng anak. Puntahan mo si Mayumi. Sabihin mo sa kanya, asawa kanya. Hindi niya pwedeng hayaang maghirap tayo ng ganito. Hinihila ni Aling Rosa si Leandro papasok sa lobby ng ospital, isang lugar na dati nilang itinuturing na kanila dahil sa posisyon ni Leandro. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga gwardiya ay hindi na bumati ng may paggalang. Sa halip, ang mga ito ay nakatayo ng matuwid. Tila mga bantay sa isang palasyong hindi na sila welcome. Sa gitna ng malawak na lobby, nakita nila ang isang kumpol ng mga tao. Doon, sa ilalim ng nagniningning na chandelier, nakatayo si Mateo sa kanyang pinakamagarang suit. Sa tabi niya ay si Mayumi, na tila isang anghel na bumaba mula sa langit sa kanyang lila na maternity dress. Ang bawat kilos ni Mayumi ay puno ng grasya at awtoridad, malayo sa imahe ng nurse na tila basahan kung ituring nila noon. Nanlaki ang mga mata ni Leandro. Ang kargador na kuya ni Mayumi ay ang lalaking kinatatakutan ng lahat, ang chairman ng M at C Investment. Ang katotohanan ito ay tila isang malakas na suntok sa kanyang sikmura na nagpatulo ng kanyang pawis. Mayumi! Mayumi, asawa ko! Sigaw ni Leandro habang pilit na sumusugod pasulong, ngunit agad siyang hinarang ng mga security. Patawarin mo ako, mahal. Nagkamali ako. Nasilaw lang ako sa pangako ni Don Sebastian. Isipin mo ang baby natin, Mayumi. Kailangan niya ng ama. Dahan-dahang humarap si Mayumi. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng galit, kundi isang malamig na kawalan. Tiningnan niya si Leandro na ngayon ay nakaluhod sa makintab na sahig, habang si Aling Rosa ay nakayakap sa kanyang binti, humihikbi at tinatawag siyang anak.
Leandro, huwag mong gamitin ang anak ko para sa iyong kaligtasan. Ang boses ni Mayumi ay banayad, ngunit tila isang hatol na umalingaw sa buong silid. Noong gabing itinulak mo ako sa ulan, namatay na ang ama ng batang ito sa puso ko. Ang lalaking nasa harap ko ngayon ay isang estranghero na nagngangalang Leandro Cruz, isang taong walang puwang sa aming buhay. Mayumi, anak, parang awa mo na. Pagsusumamo ni Aling Rosa, ang kanyang mga kamay na puno ng dumi ay pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Mayumi. Ako ang biyenan mo. Kami ang pamilya mo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mayumi. Tumingin siya sa kanyang biyenan, naalala ang lahat ng gabing hindi siya pinakain at ang lahat ng salitang mapanakit na ibinato sa kanya. Ang pamilya ay hindi nananakit, Aling Rosa. Ang pamilya ay hindi nagtataboy sa gitna ng bagyo. Kayo ang nagturo sa akin na ang pera ay mas mahalaga kaysa sa tao. Ngayon, sapin ninyo ang bunga ng inyong itinanim. Humarap si Mayumi kay Mateo, na kanina pa tahimik na nagmamasid na tila isang leon na handang sumakmal. Ang awtoridad sa mga mata ni Mateo ay nagpadurog sa natitirang lakas ng loob ni Leandro. Kuya, wika ni Mayumi, ang kanyang boses ay puno ng pinalidad habang itinuturo ang dalawang taong nakaluhod sa kanyang paanan. Pakilinis ng basura, nakakasira sila sa ganda ng bagong ospital natin. Ang bawat salita ni Mayumi ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa pagkatao ni Leandro. Habang kinakaladkad sila ng mga gwardiya palabas ng labi, ang tunog ng pagkayod ng kanilang mga sapatos sa sahig ay tila ang tunog ng kanilang tuluyang pagbagsak sa limot. Naiwan si Leandro na sumisigaw ng pangalan ni Mayumi, ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang pagsara ng dambuhalang pintong salamin ng San Lucas. Ang bawat sigaw ni Leandro na unti-unting humihina habang kinakaladkad siya palabas ay tila isang maruming himig na dahan-dahang naglalaho sa hangin. Nang tuluyang sumara ang dambuhalang pintong salamin ng San Lucas, isang uri ng katahimikan ang bumalot sa lobby. Isang katahimikang hindi nakakabingi, kundi puno ng kapayapaan at bagong simula. Ang mga empleyadong kanina pa, nakasaksi sa eksena, ay nananatiling tahimik. Ang kanilang mga mata ay puno ng paghanga at takot sa bagong may-ari ng kanilang pinaglilingkuran. Sa gitna ng malawak na espasyong yon, naiwan si Don Sebastian Duarte. Ang lalaking dati ay tinitingala bilang Panginoon ng ospital ay mukhang isang gusgusing anino na lamang sa isang sulok. Nakayuko siya. Ang kanyang mga kamay, na dati ay laging may hawak na mamahaling sirilyas, ay nanginginig na ngayon habang nakapatong sa kanyang mga tuhod. Ang sikat ng araw na tumatagos sa mataas na kisame ay tila lalong nagpapakita sa bawat kulubot sa kanyang mukha, mga markang dala ng stress at biglaang pagbagsak. Dahan-dahang lumapit si Mayumi sa kanya. Ang banayad na pagtama ng kanyang mga sapatos sa makintab na sahig ay nagbibigay ng isang marahang ritmo sa katahimikan ng silid. Hindi siya nagmamadali. Ang bawat hakbang niya ay puno ng dignidad. Ang anyo ng isang babaeng dumaan sa apoy at lumabas na mas matatag pa sa ginto. Nang makarating siya sa harap ni Sebastian, hindi siya sumigaw. Hindi siya nagmura. Sa halip, dahan-dahan niyang inilabas ang isang asul na folder mula sa kanyang dalang bag. Ang tunog ng pagbukas ng zipper ay tila isang malakas na hudyat sa gitna ng katahimikan. Inilapag niya ang folder sa maliit na lamesang nasa tapat ni Sebastian. Ang mismong folder na naglalaman ng kabuuan ng kanyang pag-aari na ngayon ay nasa ilalim na ng pangalan ni Mayumi. Narito ang lahat, Don Sebastian. Ang boses ni Mayumi ay malamig at walang emosyon. Tila isang hangin mula sa hilaga na nanunuot sa buto. Ang bawat kwarto, ang bawat kagamitan, pati na ang bawat hininga ng ospital na ito. Wala ka ng hawak na kahit isang tornilyo rito. Gaya ng ginawa mo sa akin noon, ibinibigay ko sa iyo ang katotohanan. Hindi ka na kailangan dito.
Napaangat ng tingin si Sebastian. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kahihiyan. Mayumi, parang awa mo na. Dito ko ibinuhos ang buong buhay ko. Huwag mo itong kunin sa akin ng ganito. Tiningnan siya ni Mayumi nang diretso sa mga mata. Ang parehong mga mata na dati ay puno ng takot, ngunit ngayon ay puno ng matatag na katarungan. Ibinuhos mo ang buhay mo sa pagyapak sa maliliit na tao, Sebastian. Akala mo ang pera ay sapat na para burahin ang dignidad ng kapwa. Ngunit ang katarungan ay may sariling oras ng paniningil at ang oras na yon ay ngayon. Dahan-dahang ibinaling ni Mayumi ang kanyang pansin sa kanyang sariling katawan. Inilapat niya ang kanyang palad sa kanyang tiyan kung saan naramdaman niya ang marahang paggalaw ng kanyang anak. Isang banayad na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting puno ng pag-asa. Sa sandaling iyon, nangako siya sa kanyang sarili na ang mundong gagalawan ng kanyang anak ay hindi na pamumunuan ng mga taong tulad ni Sebastian. Ang haplos ng kanyang mga daliri sa tela ng kanyang damit ay tila isang panata ng kaligtasan para sa hinaharap. Habang nananatiling nakalugmok si Sebastian, dahan-dahang lumapit si Mateo sa kanyang likuran. Ang anino ni Mateo ay lumamon sa anyo ni Sebastian na nagbibigay ng isang nakakatakot na presensya sa silid. Yumuko si Mateo at may ibinulong sa tenga ng matanda. Isang lihim na tanging silang dalawa lamang ang nakakaalam. Naalala mo ba ang batang kargador na pinahiya mo sa harap ng maraming tao 10 taon na ang nakalilipas dahil lamang sa nadikitan ng putik ang iyong sasakyan? Ang boses ni Mateo ay mas mababa pa sa isang bulong, ngunit tila isang kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Sebastian. Ang batang iyon ay hindi nakalimot. At ngayon, ang batang iyon ang may-ari ng iyong buong mundo. Nanigas ang buong katawan ni Sebastian. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding takot at gulat habang dahan-dahang napaatras ang kanyang ulo. Ang katotohanang ang kanyang pagbagsak ay pinlano na pala ng maraming taon ay tila isang lason na tuluyang nagpatigil sa kanyang huling pag-asa. Wala siyang naisagot. Tanging ang tunog ng kanyang mabilis at gumaralgal na paghinga ang maririnig. Tumalikod na ang magkapatid. Iniwan ang isang lalaking wala nang natira, kundi ang kanyang mga alaala ng nakaraang kasamaan. Ang bawat hakbang nila palayo ay tila isang kanta ng tagumpay na umaalingaw-ngaw sa buong pasilyo ng San Lucas. Ang gabi ay bumalot sa lungsod at ang dating naglalakihang gusali ng Duarte Tower ay tila isang anino na lamang sa gitna ng kadiliman. Si Don Sebastian Duarte, ang dating hari ng real estate, ay nakahandusay ngayon sa isang maruming bangko sa parke. Ang kanyang nag-iisang kasama ay ang kanyang aso. Ang amoy ng basura mula sa kalapit na basurahan ay tila ang huling hininga ng kanyang dating karangyaan. Nanginginig ang kanyang mga labi habang pilit na humihingi ng limos sa mga taong nagdaraan. Ngunit ang tanging nakukuha niya ay mga tingin ng awa at pandidiri. Sa isang madilim na eskinita, si Leandro naman ay nagtatago sa likod ng isang lumang tindahan. Ang kanyang damit ay punong-puno ng alikabok at ang kanyang mukha ay payat na payat. Sinubukan niyang kumuha ng isang piraso ng tinapay mula sa display ng tindahan, ngunit agad siyang nakita ng tindera. Isang malakas na hampas ng walis ang tumama sa kanyang likod at agad siyang itinaboy palayo na tila isang asong gala. "Lumayas ka rito, magnanakaw! Hindi ka welcome rito!" Ang sigaw ng tindera at ang tunog ng kanyang walis na humahampas sa semento ay tila isang hatol sa bawat kilos ni Leandro. Sa gitna ng kanyang pagtakbo, biglang sumagi sa isip ni Leandro ang mga alaala. Ang mainit na hapunan na laging inihahanda ni Mayumi, ang amoy ng bagong lutong sinigang, ang malambot na unan na laging naghihintay sa kanya sa gabi. Ang kanyang mga luha ay umagos, hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa matinding pagsisisi.
Mayumi, patawarin mo ako. Napakawalang kwenta kong asawa. Ang bulong ni Leandro, ngunit ang tanging nakikinig sa kanya ay ang tahimik na gabi at ang malamig na hangin. Samantala, sa isang penthouse na mataas sa itaas ng lahat ng ito, naghahanda si Mayumi ng hapunan. Ang amoy ng nilulutong menudo ay bumabalot sa buong silid, puno ng init at pagmamahal. Si Mateo ay nakaupo sa hapagkainan, nagbabasa ng dyaryo habang hinihintay ang kanyang kapatid. Kuya, ano sa tingin mo kung gawin nating free hospital ang San Lucas para sa mga inang nagbubuntis at sa mga batang walang kakayahang magpagamot? Tanong ni Mayumi habang maingat na inilalapag ang plato ng pagkain sa mesa. Napaangat ng tingin si Mateo, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Magandang ideya, Mayumi. Ang ospital na naging simbolo ng kasakiman ay magiging simbolo ng pag-asa. Wala akong nakikitang problema doon. Habang naghahapunan ang magkapatid sa gitna ng init at pagmamahalan, ang langit sa labas ay biglang kumulog ng malakas. Ang bawat pagtama ng kidlat ay tila isang hudyat ng bagong simula, isang bagong kabanata na puno ng pag-asa at katarungan. Ngunit sa gitna ng kapayapaang iyon, isang matinding kirot ang biglang gumuhit sa tiyan ni Mayumi. Napahawak siya sa kanyang tiyan, ang kanyang muka ay namutla. Kuya, masakit. Parang lalabas na yata siya. Nahulog ang tinidor mula sa kamay ni Mateo. Ang tunog ng pagtama nito sa sahig ay tila isang malakas na alarma sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ang bagyo ay hindi pa tapos. Ang pinakamahalagang laban ni Mayumi ay magsisimula pa lamang sa bisperas ng isang bagong pag-asa. Kuya, ang sakit! Hindi ko na kaya! Ang sigaw ni Mayumi, ang kanyang boses ay tila isang busilak na bulaklak na pilit na lumalaban sa malakas na hangin. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa braso ni Mateo habang ang pawis ay umaagos sa kanyang noo. Nanginginig man ang mga kamay ni Mateo, ang kanyang mukha ay nanatiling matatag. Binuhat niya si Mayumi ng buong ingat. Ang bawat hakbang niya ay mabilis at puno ng determinasyon. Kaya mo yan, Mayumi. Andito lang si Kuya para sa anak mo. Kapit lang. Ang limousine ni Mateo ay bumagtas sa tahimik na lansangan ng madaling araw. Ang sirena nito ay umaalingaw-ngaw sa paligid. Nagbibigay daan sa kanila patungo sa San Lucas Hospital. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito ang dating ospital na puno ng pagmamataas at diskriminasyon. Ngayon, ito ay isang kanlungan, isang lugar ng pag-asa na pinamamahalaan ng kabutihan. Pagdating nila sa entrance ng ospital, isang kumpol ng mga doktor at nurse ang naghihintay na. Ang bawat isa sa kanila ay nagbibigay ng paggalang at respeto sa nagdadalang taong babaeng ngayon ay kanilang boss. Inilagay si Mayumi sa isang stretcher at mabilis na ipinasok sa delivery room kasama si Mateo na mahigpit na hawak ang kanyang kamay. Ang bawat segundo sa loob ng delivery room ay tila isang taon. Ang bawat pag-iri ni Mayumi ay may kasamang hininga ng pag-asa. Ang kanyang mga luha ay umagos, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding pagmamahal para sa kanyang anak na pilit na lumalabas sa kanyang sinapupunan. Sige pa, Mama Yumi, konting-konti na lang. Nakikita ko na ang ulo ng baby. Ang paghihikayat ng doktor. Sa labas ng delivery room, si Mateo ay nakatayo. Ang kanyang noo ay pinamumutawi ng pawis. Sa kabila ng lahat ng kapangyarihang hawak niya, wala siyang magawa, kundi ang maghintay. Ang tunog ng bawat hikbi ng kanyang kapatid sa loob ay tila isang kutsilyo na humihiwa sa kanyang puso. Pagkatapos ng mahabang paghihirap, isang matinis na tunog ang pumunit sa katahimikan, ang iyakan ng isang bagong silang na sanggol. Isang napakalakas na iyak na tila isang anunsyo ng tagumpay, ng bagong pag-asa, at ng isang mas maliwanag na kinabukasan. Dahan-dahang binuksan ang pinto ng delivery room. Isang nurse ang lumabas na may hawak na isang munting sanggol, nakabalot sa isang malinis na kumot.
Isang magandang babae, may malalaking mata at malambot na balat. Ang bawat paggalaw niya ay puno ng inosensya, isang simbolo ng kalinisan at pag-asa. Lumapit si Mateo at maingat na kinuha ang kanyang pamangkin. Ang kanyang mga kamay, na dati sanay na humawak ng bilyong-piso, ay nanginginig ngayon habang inaalalayan ang malambot na katawan ng sanggol. Ang mga luhang matagal na niyang pinigilan ay umagos, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding kaligayahan. Isang malaking pagbabago para sa isang lalaking ang puso ay dati kasing lamig ng yelo. Kuya, pangalanan natin siya. Laya, ang mahinang tinig ni Mayumi mula sa loob ng delivery room. Laya, simbolo ng kalayaan natin. Sa labas ng ospital, nakatayo si Leandro sa madilim na sulok ng kalsada. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa itaas, kung saan makikita ang mga bintana ng San Lucas Hospital na nagliliwanag. Narinig niya ang yakan ng sanggol, isang tunog na nagpunit sa kanyang puso. Alam niya na iyon ang kanyang anak, ang batang hindi na niya kailanman magiging ama. Ang kanyang mga luha ay umagos, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa matinding pait ng pagkawala. Sa ilalim ng madilim na langit, hinarap niya ang katotohanang siya mismo ang sumira sa kanyang sariling pamilya. Ang sikat ng umaga ay dahan-dahang sumilip sa mga bintana ng San Lucas Hospital, nagdadala ng bagong liwanag at pag-asa sa bawat sulok. Sa labas ng ospital, isang bagong kabanata ang naghihintay. Isang kabanata na puno ng katarungan, kapayapaan, at ang matamis na bunga ng pagpapatawad. Sa gitna ng siksikan ng mga tao sa labas ng ospital, isang figura ang dahan-dahang lumitaw. Si Don Sebastian Duarte, ang dating hari ng Ayala Avenue, ay nakasuot na ngayon ng maruming damit. Ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mukha ay payat na payat. Hawak niya ang isang lumang supot, at ang kanyang mga mata ay puno ng galit at desperasyon. Isang lumang kutsilyo, ang lihim niyang hawak sa loob ng kanyang bulsa, ang kanyang huling baraha upang makapaghiganti. Nang makita ni Sebastian si Mateo na papalabas ng ospital, ang kanyang mga mata ay nanlisik sa galit. Sumugod siya nang walang pag-aalinlangan. Ang kanyang kutsilyo ay kumislap sa sikat ng araw. Ngunit bago pa man niya marating si Mateo, agad siyang hinarang ng mga security guards na mabilis na sumakmal sa kanyang mga braso. "Pakawalan niyo ako! Mga demonyo kayo! Babayaran ninyo ang ginawa niyo sa akin!" Ang sigaw ni Sebastian, ang kanyang boses ay paos at puno ng puot. Ngunit sa halip na saktan siya, dahan-dahang lumapit si Mayumi na ngayon ay nasa wheelchair at karga ang kanyang munting anak na si Laya. Ang kanyang muka ay payapa. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng galit o puot. Inabot niya ang isang maliit na sobre sa kamay ni Sebastian. "Sebastian, narito ang kaunting pera. Sapat na ito para makabili ka ng bus ticket pabalik sa probinsya mo. Simulan mo ang buhay mo ng malinis. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa akin, ngunit hindi kita hahayaang mabulok sa galit." Ang boses ni Mayumi ay banayad, ngunit ang bawat salita ay tila isang matinding sampal sa pagkatao ni Sebastian. Nanigas ang buong katawan ni Sebastian. Ang ideya na ang kanyang mga kaaway ay nagbigay sa kanya ng limos, na siya'y kinaawaan lamang, ay mas masakit pa sa anumang pisikal na paghihiganti. Wala siyang nagawa kundi ang bumagsak sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang mga luha ay umagos, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding kahihiyan. Samantala, sa loob ng isang maliit at madilim na korte, nilitis si Leandro. Ang kanyang mga kamay ay nakaposas at ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan. Wala si Aling Rosa, wala ang kanyang mga kaibigan, at wala si Don Sebastian. Ang tanging nakikinig sa kanyang hatol ay ang kanyang sarili at ang malamig na dingding ng korte. Siya'y nahatulan ng 5 taong pagkakakulong dahil sa kanyang mga krimen. Sa isang malayong sulok ng Maynila, si Aling Rosa ay naglalakad sa tabi ng kalsada,
Pilit na pinupulot ang mga basurang may kaunting halaga. Ang kanyang mukha ay puno ng kulubot at ang bawat hakbang niya ay puno ng pagod. Ang kanyang mga labi ay patuloy na bumubulong ng mga salitang puno ng galit. Sinisisi ang lahat ng tao sa kanyang kalagayan. Nang sumapit ang hapon, isang malaking ribbon-cutting ceremony ang ginanap sa harapan ng San Lucas Hospital. Si Mayumi, kasama si Mateo at ang kanyang anak na si Laya, ay nakatayo sa gitna ng maraming tao. Ang bawat isa sa kanila ay nakangiti, puno ng pag-asa para sa bagong simula. Ngayon, idinedeklara ko na ang San Lucas Hospital ay magiging Laya's Hope Foundation. Ang boses ni Mayumi ay puno ng kagalakan. Isang lugar kung saan ang lahat ng mga ina at bata ay makakakuha ng libreng gamot at serbisyo. Walang pinipili, walang mayaman o mahirap. Pinitas ni Mayumi ang isang dilaw na dahon na dumapo sa balikat ni Mateo at pagkatapos ay ngumiti ng buong tamis. Salamat kuya, tapos na ang bagyo. Nahanap na natin ang kapayapaan. Hinawakan ni Mateo ang kamay ng kanyang kapatid. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng paghihirap, ang lahat ng pagsasakripisyo ay nagkaroon ng katuparan. Sa ilalim ng malawak na asul na kalangitan, ang munting sanggol na si Laya ay nakangiti. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa sikat ng araw. Ang kanyang nangiti ay tila isang pangako ng isang mas maliwanag na bukas, isang mundo na puno ng pag-asa, pagmamahal, at kapayapaan.